we can rejoice too when we run into problems and trials, for we know that they help us develop endurance. Romans chapter 5 verse 3. Blessed morning everyone! Blessed morning Team Jesus! Ngayon po ay araw ng Miyerkules, July 30, 2025. Nagpapasalamat ako sa ating Panginoong Hesus sa panibagong araw, umaga na muli ay ating masilayan ang kagandahan ng mundo na kanyang nilikha na puno ng pagmamahal, kaawaan at mga pagpapala. Nagpapasalamat din ako sa ating Panginoong Hesus na muli ay binigyan niya ako ng pagkakataon upang maibahagi ang aking short testimony dito sa napili kong verse, ang Romans chapter 5 verse 3. Now we can rejoice too when we run into problems and trials, for we know that they help us develop endurance. Yes, hallelujah, Father God. Salamat sa iyong salita na nagpapaalala sa akin na kahit tumakbo man tayo sa mga pasanin sa buhay ay mananatili pa rin tayong magalak. Nung hindi pa ako kinatagpo ng ating Panginoong Hesus, ay marami akong mga problema, mga kabigatan sa buhay, lalong-lalo na yung mga financial, mga utang, away naming mag-asawa, mga problema sa anak. Pero lahat ng yun ay dinidibdib ko nang hindi ko malang iniisip na magdasal. Dinadaan ko sa pagiging magalitin. Yun pala ay hindi dapat. Nang dumating sa akin ang verse na ito, ay pinangahahawakan ko talaga ang pangako ng Diyos dito sa Romans chapter 5 verse 3. Sapagkat dito niya ako pinaalalahanan na imbis na magalit, imbis na magmukmuk, imbis na sisihin ng ating Panginoong Hesus sa mga problema na aking pasan, ay pwede pala tayong maging masaya. Kahit nabibigatan man tayo, kahit nahihirapan man tayo, nahihirapan ako, ay pwede pala akong maging masaya. Kaya nagpapasalamat ako sa ating Panginoong Hesus sapagkat binigyan niya ako ng mga pagsubok na alam kong akin din itong makakaya. Alam kong may purpose, may layunin ang ating Panginoong Hesus sa aking buhay, kaya binigay niya sa akin ng mga pagsubok na yun. At ang purpose na yun ay ang mas patatagin pa ang aking pananampalataya sa Kanya. Yun talaga ang main purpose ng Panginoon para sa aking buhay. Kaya ngayon, may mga problema man, ay mas pinili kong maging masaya, magalak, kahit ano man ang aking pagdadaan ng mga suliranin sa buhay, sapagkat alam kong tapat ang ating Panginoong Hesus sa kanyang pangako. Hindi niya ako pababayaan, hindi niya ako hahayaan na malugmok sa kahit anumang sitwasyon sa buhay. Kung iisipin natin katulad ng iniisip ko noon, ay sinarado na ng Panginoong Hesus ang pintuan. Dahil yun lagi ang tinatanim sa isip ko yung feeling ko wala ng pag-asa, ay wala na talaga tong kalutasan. Kaya ayun, pinagpatuloy ko noon yung inis at galit talaga ang nangingibabaw sa akin. Kaya salamat talaga sa pangako ng Diyos na ito. Nagpapasalamat talaga ako kasi ngayon ay pinamuhay ko na may Kristo sa aking puso, sa aking buhay, na masaya at
At araw-araw ay nagpapasalamat ako sa ating Panginoong Hesus sa mga pagsubok na binigay niya sa akin, sapagkat dito ako naging matatag sa aking pananampalataya sa Kanya. Yan din ang gusto kong iparating sa hindi lang sa aking pamilya, kundi maging sa aking kapwa na may mga dinadalang mabibigat na suliranin, may mga problema na imbis na magmukmuk sila, imbis na magalit, ay piliing maging masaya, maging magalak, mapagpasalamat sa ating Panginoong Hesus, sapagkat ang ating Panginoong Hesus ay lagi lang nandyan, lagi nandito sa ating tabi. Lumapit lang tayo sa Kanya at hindi niya tayo pababayaan, ihahayaan na maiwan ka lang dyan at isipin na wala ng pag-asa, sapagkat nagbukas talaga ng bagong pinto ang ating Panginoong Hesus. Ano man ang ating problema ay patuloy lang tayo sa ating pagtitiis, sapagkat yun ang purpose ng ating Panginoon, ang mas patatagin pa ang ating pananampalataya sa Kanya, upang makapasok tayo sa Kanyang kaharian na puno tayo ng kagalakan. Magpapakumbaba lang tayo. Hindi natin mararamdaman ang lungkot, ang galit sa ating puso kapag may mga pagsubok sa buhay o anumang mga unos sa buhay. Tulad ko ngayon, iba talaga ang kinararamdaman. Masaya ako kahit may mga problema. Napakasaya ko talaga. Yan lang ang gusto kong ibahagi, na imbis na mamroblema, doon tayo mag-focus sa ating Panginoong Hesus. Ang kanyang pagmamahal, ang ating isa sa buhay, ang kanyang kabutihan, ang ating titingnan, at ang kanyang tapat na pangako na kailanman ay hindi mapapako. The joy of the Lord is our strength. Be thankful, be grateful, kung ano man ang mga pagsubok na dumating sa ating buhay. Yun lang. God bless us all, and Jesus loves us. Bye-bye.